ito na nananahan sa aming mga puso, Panginoon. Nawa, Panginoon, patnubayan niyo po kami nito upang mapag-aralan po namin ng naaayon sa iyong mga salita at katotohanan ang lahat, Panginoon, ng aming pag-aaralan ngayon. Ikaw, Panginoon, ang maging sentro ng pamilyang ito upang makita namin, Panginoon, ang inyong kabutihan, ang inyong grasya, ang biyaya at ang inyong habag sa amin sa araw-araw. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa ngayon na nagpupurit, sumasamba sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, na patuloy, O God, na sinisik po namin ang inyong mga salita upang aming panghawakan sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, this is the second time, Panginoon, na sama-sama po kami magkaroon ng family devotion. Nawa, O Lord, maging kalugod-lugod po ito sa inyo. Nawa, sa pagtingin niyo po sa amin mula dyan sa langit, ay nabibigyan po namin kayo ng tuwa sa inyong mukha, O God. Nawa, Panginoon, may ipagmalaki mo kami sa araw na kami po iyaharap sa inyo at ipoproklama, Panginoon, na kami inyong ipoproklama na kami inyong mga tapat na tagasunod at nananampalataya, Panginoon, sa inyo. Lord, again po, maraming salamat po sa inyong kabutihang loob na ipinagkaloob sa amin at ngayon sama-samang nag-aaral ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, itong aming pag-aaralan ay tumimo, O Diyos, sa aming mga puso at isipan upang aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, change us, change our life, Panginoon. Restore always our faith upang lagi lamang po kaming focus sa inyong kagustuhan at sa inyong mga utos, Panginoon, upang maipakita rin namin sa iba ang Diyos na aming pinaglilikuran ay totoo at tapat, Panginoon, sa kanyang mga pangako. Lord, patnubayan niyo rin po ang inyong lingkod na magsasalita at mangunguna ngayon sa aking buong pamilya, O Diyos. Nawa, itago niyo lamang po kami sa inyong harapan, Panginoon, at maaral ng maayos ang inyong mga salita. Alana, be. Po ang aming pinupuri at sinasamba sa aming mga buhay. This we pray in Jesus' name. Amen. Sarado yun na kaya. Kuran ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno. Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Omereo na sinasamba dito sa lupain inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Isalba, retang Israelite karing na mesakop keng Egypt. So, for many years, nasakupan po sila ng mga Ehipto. So, with that, God used Moses para maisalbala king pagkakaalipin for many years. And then, metong niya karing ispiya Joshua, ang po kay Caleb ka rin. So, in book of Joshua is, metong niya king chapter or aklat ng Biblia na ginamit na ning Ginoo para pakit kareng Israelites na yung dapat paglingkuran Yahweh, which is ang ating Panginoon. And bilang espiya ka rin, linawe day tang promised land na pangako na ning Ginoo ni Lord. So, ang pinangako ni Lord sa kanila. So, nakita nila doon, 12 silang spies, then sinabi, 10 of them, sinabi na, alitala, gyuren, mga regularen tao ka rin. Balango, tipakalong tamo mo karela. Alitala, conquer, deta, tamo makapunta keng pengako na ning kaya katamang Panginoon. But Joshua and Caleb stand firm with their faith, with what God has promised them. Itang pengako na ning Ginoo karela is penghawakan da na ali, kayang-kaya natin yan. So, nawa, ikatamo bilang mananampalataya king kaya katamong Lord,
maragul na bage kaya katamo na ipakit tamo na pagkatiwalan tayo yung Ginoo. Andyang akakit tamo nano laman karagul detang higante na ning problema tamo, like ngeni kaya katamo kang papa ing panamdaman na, tapos kayong financial problem at some point, physically, minsan din mentally, kasi at some point mag-overthink tamo or atin mga pagkakataon na tatakot tamo nun na naman ing pwedeng malyari. But again, nawa kalupan ng Joshua and also Caleb, atin tamong lakas na loob na harapan nito, kasi yung pananampalatayang iba't king Ginoo is aliwang klase kasi base king kagandahang loob yon. Ito ay grasya na nagmumula sa ating Panginoon. So, nawa, laging tumimo sa atin na yung pananampalataya natin ay nagsisilbing lakas sapagka tayo ay naghihina. Tulad ng kung paano tayong lumalakas kapag ka nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Nawa yung pananampalataya natin, hindi lang siya mababaw na sinasabing, yes, balo ko ng Ginoo kilala ko ni Jesus, makanya. Sasabihin mo na kilala niya, pero we do not have, alata mong enough na relasyon king kaya katamong Panginoong Diyos. So, paano tayo magkakaroon ng malalim na relasyon para maipakita sa iba na kahit ano man yung mga higante ng ating mga problema ay napupurihan pa rin natin ng Panginoon. Na 'di ba, po ba dapat parang kalugod-lugod king harap na ning Diyos na despite na ning kaya katamong pagdaanan as family or individual king presensya na ning Ginoo, eba kalugod-lugod na atin tamo pa ring lakas na loob na maniwala na nanuman po Lord ing pagdaanan mi ngani, balo kung you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, ayo kami po bibiguan king hanggang pangako niyo. Kung dati is gewa ng Jesus na apagaling ing leprosy, apagaling ing dating makalakad, ing malwat ng magdugo, He is also the same God that will able to conquer lahat na ning sakit, lahat na ning pasakit or challenges na aalaw na kaya katamo para mag-deepen tamo king pananampalataya kayo. Kasi 'di ba, nung lahat okay, nung lahat kaya katamo good, I appreciate tayo ba ing biyaya ning Ginoo kapag ka lahat okay? Ali naman po 'di ba? Kasi at some point kasi katamong tao nung kapilan ating pagsubok, minsan ka rin tamo mapapasnap na kailangan tayo ing Ginoo. At some point kasi there are times na bilang tao, bala mo masyado tamong depende no na ano ing kakayahan tamo. But then again, mayroong mga bagay po that is out of our control. And we know na ing Lord mo po ing makabalo nung bakit pagdaanan mo ini, at i-Lord mo ing makabalo nung nano ing plano na para kay katamongan. Yes, metong tamong pamilya nasasamba kang Lord, but then again, mas kalugod-lugod kang Lord na ating tamong relasyon kayo. Napakisabihan tayo na super masaguli mo naman na manalangin tamo, magpasalamat. Kasi ikatamong Kristiyano po, meron tayong lamang sa iba. Sabi sa word niya is, ikinagagalak natin lahat ng suliranin. So, ayun ang grasya na meron tayo bilang Kristiyano. Na nagagalak tayo kahit may mga suliranin tayong hinaharap sa buhay. At aking sambayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Nawa po, maging reminder ito sa atin na hindi ba't ang sarap na sama-sama tayong maglingkod ngayon sa Panginoon? Sama-sama nating inaaral ang kanyang mga salita. So, isang malaking karangalan at pribilehiyo din sa atin na habang tayo po ay nabubuhay, ay meron pa tayong pagkakataon na mas makilala ang Panginoon na noon pa'y umaakay na sa atin, sa kanyang presensya, kahit hindi po natin deserve yung kanyang grasya at pagpapatawad dahil may mga pagkukulang po tayo. Madalas or minsan ay nakakalimutan natin siya.
So, if tayo po ay pinapalo, kung may pagkakataon man na pinapalo tayo ng Lord, huwag po nating isisi na bakit Lord ang daming tao dyan, naniniwala naman po ako sa inyo, kinikilala ko po kayo bilang aking tagapagligtas at Panginoon, bakit inaalaw niyo po ito? At first thing po is, wala tayong karapatan to question God. Walang-wala. Dahil po, ang mga dahilan ng ating Panginoon, ang plano ng ating Panginoon ay kakaiba na hindi natin madalas maintindihan. But then again, sa panahon niya, in His perfect timing, He will able to give you the reason bakit kailangan mo pong pagdaanan iyon. So ito pong verse na ito is isa siya sa magpaparemind sa atin na pinipili natin ng Panginoon. Na nananampalataya tayo individually and also bilang family na maglilingkod sa Kanya. Ito, testimony ko lamang bilang itong privilege na ito na makapag-open tayo sa isa't isa. Dati ko pa po pinapanalangin na maibalik muli yung dating paglilingkod natin at pagpapagamit sa Panginoon. Kasi before pa po, madami ng mga nabibless sa atin dahil tayong lahat ay nagagamit. Tayong lahat is ibinibigay yung ating oras at talento na ipinagkaloob din naman ng ating Panginoon. So, ngayon na parang lumapit na nga po yung church natin, bakit mas hirap pa tayo na mag-church together? Bakit hinahayaan natin na yung sakit is nagiging hadlang para pumuntang church? Bakit hinahayaan natin na yung calamity ay nagiging dahilan para hindi tayo magpunta ng church as a family? Bakit hinahayaan natin na minsan kung hindi available yung isa or mas hinahayaan pa natin na pumunta sa ibang lugar or magkaroon ng gathering karing kaklase mo kaysa aking magkaita mo, magpurita mo ang Lord. Kasi ang hinihingi lang naman po ng Lord sa atin is ang 6 na araw ay sa atin na. Ang Sabat, ang araw ng pagpapasalamat, pagpapahinga, at pagninilay-nilay upang magpasalamat sa ating Panginoon ay hindi pa rin po natin ibigay. Araw-araw sa ating mga buhay, isa po iyon sa mga privilege para mapakita natin na pinapasalamatan natin ng Lord. Kasi nakikita naman po natin yung biyaya ng Lord sa ating pamilya na noon super hirap tayo sa lahat. Na noon, na nahihirapan si Papa noon, king pamamasada, to sustain us all. And imama, gagawa yung paralan para at some point, ating pagkakitaan. Diba? Pero ngayon, hindi nagkukulang ang Panginoon. Nakikita naman natin na ano man yung sakit ni Papa, ano man yung mga hospital bills, and all, may mga tao na ginagawang may mga instrumento si Lord na ibinibigay, like yung ibang mga tao, to help us also. Hindi nagpapabaya ang Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang mga lingkod. So, why not give God an opportunity for us to thank Him? Na pasalamatan siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang habag. At bilang ama din naman natin siya. Siya ang nagkaloob sa atin ng grasya na hindi naman po natin deserve, pero ibinigay niya upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So right now, bilang ito po yung pinag-aralan natin na para sana po ito bilang salita ng Diyos, maging paalala po ito sa atin. Ngayon, ang buhay sobrang iksi na lang po. Kasi ako, lalo na po ngayon, lagi akong nasa strike ng word ni Lord. Lagi kong matuturan, lalo na every Sunday. Kasi yung katamong topic is, ipagsabi mo. Diba? Ipagsabi mo. Title na rin kay Atang. Ipagsabi mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo.
na isa siyang mahabagin, punong-puno ng grasya, at mabuting Diyos sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak for us to be saved and have an everlasting life. Doon pa lamang po, is karapat-dapat na ang Diyos na mapurihan, mapasalamatan siya. Una, sa pagbabasa ng kanyang mga salita upang makilala natin siya. Kasi hindi, tayo po, tayo pagsabi, ing magandang balita, if, tamo balo no nano yung salita na, di ba? So, I pray, ngeni po, ito, isa sa prayer ko talaga, na ikatamungan is maglingkod at magpuri king kaya katamong Diyos na tagapagligtas. Kasi po, we are near sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So nawa, itang pananampalataya ko kasi, kuneman apasa kang mama, na Lord, isabia po yung mama ko. Pagka kungari datang ni Lord, sabihan ko wari kay Lord, isabia po yung mama ko kasi burikeng akayabi ka rin. Yes, yung pananampalataya ko, matatransfer yun kung isi-share ko yung good news na meron ako. Ayokong maging selfish sa inyong lahat. Kasi as you can see, sobrang deep. Nais ko talagang ma-deepen yung relasyon ko sa Panginoon. But ko bisang maging unfair kaya kayo. Pero this is the truth. Na yung pananampalataya ko, kailan may hindi kita masisave, Lebi. Kaya si Bilira, ikayong alida kayo. Ito yung katotohanan na dapat atin tamong personal na relasyon king kaya katamong Lord. Kasi ang tanging mabibigay ko lang at maitutulong sa bawat isa sa inyo is maipahayag yung mabuting balita upang sama-sama tayong sumamba at manampalataya sa Diyos so that yung reward na pang walang hanggan, ang buhay na walang hanggan, is makamit po natin. Dahil ako, kailanman, hindi ako magiging karapat-dapat na i-save, na i-save din po kayo. So, itong opportunity na to, lalo na yung nagiging rason ko ngayon kung bakit ibinibigay ko po yung nalalaman ko. Ito rin po ay biyaya ng Panginoon sa atin. Kasi I know na meron akong may purpose ako kung bakit dinideepen Pakainin mo, tay. kung bakit Lord yung relasyon ko. Kasi I do have a purpose na kailangan sabihin iyon sa inyo. Ayaw ko po na pag dumating na yung paghuhukom ulit ng ating Panginoon ay hindi tayo magkikita-kita doon. Bilang magkakapatid at iisang pamilya na sumasambat, nananampalataya doon. Kasi sabi nga, 'di ba, sa ating mga pinag-aaralan every Sunday is doon wala ng evangelism. Wala na. Doon, ibig sabihin, evangelism is ala ng ala ng opportunity para iakay lareng aliwa. Kasi ring mga punta ka rin, is retang manampalataya at makakilala king kaya katamong Ginoo. So ngeni, bilang iniing opportunity na bibigyan na ning Lord kaya katamongan, na ikatamo bilang pamilya, sasamba kayo. Naman, metong makantita, metong snap na ning finger tamo is kilala taning lubusan ni Lord eh. But I do pray na nawa ing kaya katamong puso ibuklat tayo para king Ginoo. Kasi once naakilala tayong Ginoo, yung love, yung joy, and peace, and other fruit of the Holy Spirit, sobrang manaig kaya katamo na bala mo. Tamo antin dyan, tayo, I explain nung nanitang peace na ating kimpuso tamo kasi, tamo balo nung hanggatang kapilan Kenny. So, buri ko at na is desire na ning puso ko talaga na ay katamungan makakilala King Diyos. Kasi, kaya mo kaluguran yung sarili ko nung ali kaluguran da kayo rin po. So, nawa itang dating fire nung makanano tayo kilalang Ginoo, nung makanano tayo look forward Lord every time na
na magigising tamo king magigising tamo king umaga na magpasalamat kaya at akakit na once a week or twice a week man ita apipisabyan tayo Lord nung makanano ya meging mabuti kaya katamo at meging Diyos para kaya katamo. So ita bilang testimony ko rin po ali aksidente ngayon na gagamitan na akong Lord kaya kayo bilang daluyan yung pagpapala para akilala yun. Kasi ating purpose na buri ng Lord na ika yung lingkod na pag narap tamo kaya is sobrang dineta mo na sorry Lord ali ko agawa sorry Lord akakalingwanda ka kasi di ba last Sunday sabi pag hindi mo pinagsabi ang mabuting balita is pananagutan mo iyon. Pananagutan mo kapag ka namatay sila is pananagutan mo iyon. Kasi hindi mo sinabi. Sa kanila. So right now po, tutugon ko mo kahit ang purpose na ng Lord na sasabihan kay kayo, ing maya pa balita, but still, atin kayong choice na ang kinanita at ipagsabidik kareng aliwa. So nawa po, maging first step ini kaya katamo na magkaroong personal a relasyon king Ginoo. I-try tapon diyang itang mumuna mong itang usual gagawan na, di ba, pagising, try tayong first step, pray kang agad. Bayo matudtud, pray kang agad. Kung alime pa masyadong antin dyan ng Bible, ipag-guide tamo king Holy Spirit hindi gana-gana. Kasi yung Holy Spirit at yun ay king puso tamo i-invite tayo mo na iyaing mangusap every time na mamasa tamo. Kasi once na may ngusap ya kay katamo Lord, sobrang aliwayang feeling. Assurance and security, in love and joy and peace is atyo talaga king puso tamo. So, ita maging reminder ya po kaya katamo ni na nawa alipang man mo ngeni man mo tumugon mo agad Lord king kaya katamong panalangin na makasambata mo, but please po i-open tayong heart mo na uy Sunday ngayon marano kong magising kasi salamat king Ginoo atin na ako naman panibayan di salamat king Ginoo king buong week na ginabayan na ako at buri king i-praise and i-worship Lord king kabutihan na king buong pamilya mo. And I am looking forward and praying po na balang araw, malapit namin church, but dati nang malaot tamo, maranong tapang magigising. Sa alas 6, 6:30, 7, makantiyan. Makapunta tamo, marano ka, ikatamo pang maning mumuna, kaysa ka rin aliwa, andyang malaot tamo. But ngayon favor na ng Lord na linapit na in church. Bakit alita pa yung magising maranon or i-prepare yung sarili tamo king Saturday para kayo and Saturday, Sunday. Preparing Saturday na tudtud maranon para magising Domingo at saka ini po metong na iyan mama super mabibless ko na ngeni makapagbalik na ka kasi metong yaka rin prayer ko ito pero ipapa pag-pray ko pa rin kasi miss ko kaya nung akakin mo palagi da kang pupush na tara magkantahan ta naman. Tara maggitara na ka man makanya. Kasi Lord iyang bala kay kang i-guide na ing isip mo, ing bawat daliri mo na manugtog para kayo. Kasi miss ko itang dati almost buong week is magkantahan ta mo para hindi mo ikasusulat ka karetang chords sampung ay susopan mo ko rin. So makamiss kayo makamiss kayo ngabe kasi dakal na first time king church ngayon na agagamit ko mag-song leader ko makapag-exalt kong word ng Lord through giving magagamit ko and mama din magagamit yun. So syempre at some point
anong mo muna ako may preside ka rin, ang po anong mo muna ako may song leader. Ala, ni metong kaya kayo. Importante naman din ka ako ito. Importante na achuy Lord. Yes. Pero, ikayo siyempre bilang pamilya ako. Malungkot ko na karetang first time mareta, alida kayo akakayabe. And, yan yung sobrang gagamitan na ako ng Lord and didinan da kala wisdom. Lalo ko nga kakit yung purpose ko na ibiye kaya kayo nung naning ako kuha kong peace, love, and joy kareng word na i-share ita nung makanano yung mag-work Lord King Becky. So, this is the opportunity na etamo mo sana manahan king gagamitan na ning kalaban para mag-stop tamo king paglilingkod kayo. Kasi pwedeng gagamitan ni ing sakit ng papa para itang plano ng Lord ali may sakato para. Kasi ay masakit ko ali ko agyo tsaka namo po tang kain makanyan. Pwedeng retang dating priority mo pwedeng gagamitan na rin ni Lord ito para emuakit nung makanano yung kabuting kaya katamo Lord. So ito, buri kang i-end inina to know na ating mag-pray kaya kayo. Dakal mag-pray kaya kayo. Ing buong church, mag-pray kaya kayo. Reng kapatiran, mag-pray kaya kayo. Reng Orpiana family, mag-pray kaya kayo. Kasi metong laka rin pag-o-openan ko. And dakala, salamat kasi ing pananampalataya yo alay mawawala eh. At some point, tadi naman mawawala ito. Kasi, pinili na nata ng Lord dati pa. Maging Ang lingkod po pa ka. rin hanggang hanggang pastor naman. Mm-mm. Kaya na pastor rin. Ito nga. Si Ay, tapi Pastor nga. Buong Alfred, kaya nga. Pastor, Buong church. Lahat. At saka, Pag-pray na kami, Papa. kaya ng sanine. Pangungumustada every Sunday is kaya. Every time nakukumustanda kayo nga, masaya ako kasi ay alala na kayo pa, alala na kayo ng Lord Karela. But still, ating lungkot kasi ada kayo pa rin nakakayabi. So then again, ing bawat pamagising tamo king habak, panibayong biyaya yita king Ginoo, panibayong mercy yita king Ginoo. Kaya eta mo sana sasayangnan. Lalo na ikaw, Lira, po ikaw, Levi. Ngani, Kai, naos kanina, anak kayong makakilala king kang Lord. So, advantage ito kasi pagka maging adult na kayo, ay human mo antin dyan yan eh. But then again, potang maging adult na kayo, akit yun na impundasyon na atin kayo is sobrang lalam kasi atin kayong Ginoo. Maging kaya katamo parents. Ako bilang anak din, kapatid kaya kayo. Ing biyaya na ning Ginoo is sobrang lalam. Ing lugod na ning Ginoo walang sukat. Kaya ining chance, answered prayer na penalangin ni na magkaroon tamo mga tini family devotion na etamo usual di ba gagawan pero still ngani makapag-open up tamo king bawat meto. So purihin ng Lord king kantining opportunity. So bayo tamo mag-end in kin prayer. Ito tulad na ning dati kong gagawan, buri kong damdaman ikayo naman. Ikaw kapalib. Kaya ni verse ni na as for me and my house, we will serve the Lord. So nanoy itang mag-strike na i-realize mo king word ng Lord niyan. Naita ka, as for me and my house, we will serve the Lord. So, ibig sabihin, para sa akin at sa aking sambahayan, si Yahweh, kay Yahweh kami maglilingkod. Tang ikatamo, ako ang po ikatamo. Dideclare tamo ngayon na abe-abe tayong purihin ni Lord. Dapat king Sunday ganyan samba ka kasi mag-aral na kalunis. Oh, nano mong feedback mo ka rin. Kasi lang. Naning atutunan mo, naning sinabi ng Lord kaya ka na ketang verse ito na kami at ang aking sambayan kay Yahweh kami maglilingkod. Kasi di ba ito ang akit mong kulang? Ako, akit ko actually kulang ito. Kaya pag-pray ko na
Kita mo Abe-abe nga. magpuri Mm-mm. kang Lord, abe-abe ang kilalanan ni Lord, para tinta mong buhay na Ako walang din. hanggan, may abe-abe tamo ka rin. Ako din mag-pray ko na ita mo. Tandate na nanang tamong sisimbatangan ka rin. Mm-mm. JCF, makanyan, Divine Grace. Nya, tita ka rin. Ita mo. Agawa ta na dati ite. Mm-mm. Ba't ngayon dapat gawan tamo na ulit? Ito. Debbie. Lalo na yan, di ba, kakarakal na nabiyayang Lord. Mm-mm. Asusustain ng Lord kay galaga ng pangangailangan tamo. Tamo mandarano, tamo kan tita kayaman. Mm-mm. Pero enough ya para bumye. Aldol dong pami yabe-yabe tamo. Aldol dong biye, nakalub na ning Lord. Na paboren ning Ginoo. Kaya nawa, ikatamo rin, taya paboren na milako tamo, connection kang Lord. Mm-mm. Kasi masakit ito. Che, lukwa na katamo. Lalo tang magkasakit. Oh, ipapa naman. Hindi ka pa. Ito pinako pag-pray ko ang Lord. Malakoy ng daramdaman ko. Para may balik ko kaya. Kasi ako di talagang magkaya. Yung sa nakit yung malilyo. Pagipilitan ko talagang yung puwagyo. Pero di na akong lakas para balik manugtugan ko. Manugtugan ko. Mag-serve ko kaya. Mag-serve ka ulit, Nepa. Sana. Para lang yung natin Ginoo. Na tila ko na nga ni sakit ko ngayon. Dahil alang dumala na operasyon na ano man. Hindi ko man kaya, lingad ko kaya na sana para lagi yung ating Ginoo. Aplo sana ako baka nita. Hindi ko rin yung parang naman ko ngayon. Ba't nibalik na ka kayo? Nibalik ko. Amen. Pa maglingkod kaya. Oh, mag-serve ko kaya. Ibalik ko itang dati. Amen. Kung tutusin, mo naman kailangan may balik kasi nakaman may wala kayo eh. Mm-mm. Kasi itang dati devotion na huwag kang matakot kasama mo ko. 'Di ba? Atin pa nga ka rin na sabi tumawid ka man sa malalim na tubig ay hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy ay hindi ka matutupok o masusunod. So ka rin is ma-remind ta mo na ito, yung pananampalataya ta naman kasi paali naman nasin may wala. So, ini mo, kahit tamo mo gani is patuloy tamo laging ipagkatiwala kang Lord. Lagi tamong ipanalangin kaya nano talaga yung plano no. Nung naman planong ka talaga mo opera, idulog mo kang Lord ito na Lord, let your will be done. Kaya kang kaburyanan ing malyari. Nung ngayon po ipagkaloob na maopera ko. Nawa ito, haplusan niyo ko po ning kaya kayong mapagpalang damat na ila ko itang sakit ko at ibalik itang lakas ko bang itarim pong kaya itang gift na pagkaloob na kaya is abi mo ulit mabalik kayo. So ito since akilala taning Ginoo itang pananampalataya tamo kapilan man na mawala ito na sinabi na ning Lord na noon pa man pinili na kita, tinawag na kita sa iyong pangalan. So, ali aksidente na malalyaringan ni. Kasi, sometimes, sakit ayan, other challenges ayan, gagamitan, aalaw ng Lord to test our faith. Hangga ano ka rin. Para apakit tamo, na pananampalataya tamo, is mo shallow. Mo mababaw na king ditak mong pamagpalo or ditak mong sakit nakamaniwala king gano'n. Questionan mo na yung gano'n. But then again, glory to God na in the midst of challenges
abe tayong lalakad, abe tayong mag-overcome king challenges ay tayo napaborin na yung pananampalataya tamo mawala. Atin man sigurong time na itang fire king puso tamo medyo kikidlap yun, mga yan. Pero but then again, God is always reaching us sa pamamagitan da rin aliwang tao para ipakit kaya katamo na yung Ginoo malugod yun. Yung Ginoo punong-puno yan ng biyaya habag kaya katamo na etan sinabi nan eta na paboren eta naman kalingwan. So nawa ining word ng Lord lagi yang tumimo king puso't isipan tamo kalupa na ning dati tang church di ba karakal mabe-bless kaya katamo. So if magiging tamong blessing para ka rin aliwa ketang akala mo kasi ala kang gagawa di ba? Minsan kasi kapag focus ka masyado yung na dadaloy kaya making tamong once tanang making blessing para ka rin nakabless na rin Santos family ilang magpuri kang Lord. So nawa unti-unti akakit naman mo kaya katamo na itang fire king puso tamo na paglingkuran niya is magpatuloy tamo. Kasi pagka maging kang blessing para ka rin aliwa, ibig sabihin sobrang malulugod yung Lord. Kaya katamo. Kasi meto nga ita ka rin purpose tamo to be a blessing to other people. Para apakit tamo na ing ginong paglingkuran tamo tutuyo. Na ing ginong paglingkuran tamo is magana kayo, malugod yo, mabuti yo, kaya katamuan. So, simpleng paalala lang na muna ing lugod na magmula king Diyos is mayakit yun king kaya katamong pamilya. Kaluguran da kayo man, man mo sasabi lagi yan, but kaluguran da kayo man, mama, papa, lila, lebi, I really, really love you. Kaya tinouch na yung Lord yung puso ko para agamit na ipakit ing kabutihan ng naning Lord king biyeko na pwede yu ring experience king pagtanggap at muling pag-akap kayo muna king pananampalataya pangadwa king pamaglingkod kayo. Okay? Amen. So before we end, let us all pray. Gracious Heavenly Father, Lord, na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon kami nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon, pribilehiyo na inyong ipinagkaloob sa amin upang mapag-aralan ang inyong mga salita. Lord, sa Book of Joshua, chapter 24, verse 15, sinabi mo Lord, as for me and my house, we will serve the Lord. Pinakita niyo una, O Diyos, ang kabutihan at kagandahang loob niyo noon pa sa panahon ni na Moises na inalis niyo na po sila sa pagkakaalipin. Ganun din po sa amin, O Diyos, inalis niyo na po yung dati naming katauhan, yung dati po naming mga gawi. O Diyos, kinalimutan mo na po iyon at pinatawad kami at binigyan, pinagkalooban ng inyong pagandahang loob ng inyong grasya upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa inyong walang hanggang biyaya na ipinagkaloob nyo ang inyong bugtong na anak upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo at mapatawad kami sa aming pagkakasala at angkinin kami, O Diyos, bilang inyong mga anak. Lord, salamat po, Panginoon, na may pagkakataon kami ngayon na magbulay-bulay ng inyong mga salita at maipakita ngayon sa inyo ang verse na ito, Panginoon, ay naisakatuparan na sapagkat ngayon sama-sama po kaming nag-aaral ng inyong mga salita. Ngayon, Panginoon, sama-sama rin po kaming nananalangin, nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito minsan pa na tumimo sa aming mga puso't isipan na kailangan ho naming maglingkod bilang pagtugon lalo sa pananampalatayang inyo rin pong kaloob. Lord, may we always have the opportunity to be a blessings to other people so that
they will able to see you also. That the Lord po na pinaglilingkuran namin, minamahal namin at sinasampalatayanan namin ay totoo at buhay. Lord, minsan pa, maraming salamat po sa buhay po ng mama ko, ng papa ko, ni Lira, ni tatay, at saka ni Levi, O Diyos, na ngayon po ay binubuksan ng kanilang mga puso upang sambahin ka, papurihan ka, pasalamatan ka sa inyong kabutihan, habag at biyaya sa aming mga buhay. We thank you, God. We love you and we magnify you and we believe in you, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na nakalimutan ka po namin, sa aming mga nasasabi, kinikilos, gawa, O Diyos, na hindi kapuri-puri sa inyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, bigyan niyo po kami lagi ng pagkakataon na magpabago ng pusong handang magpakumbaba sa inyo, O Diyos, upang manguna ang banal na espiritu sa aming puso at isipan upang mabago kami, Panginoon, nito at patuloy na lumakad sa pananampalataya at pagtitiwala namin sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Again, Lord, maraming salamat po. We thank you, we love you, and we magnify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.